Nagsisimula ang pelikula kay Siddharth Mehra, ang nag-iisang anak ng mayamang negosyante sa Mumbai. Si Siddharth ay kilala rin bilang Sid, isang binata na madalas ay tinatamad at walang interes sa kanyang pag-aaral, sa kabila ng katotohanang siya ay nasa huling taon na sa kolehiyo. Sa halip na mag-aral para sa kanyang huling pagsusulit sa kolehiyo, ginugol ni Sid ang kanyang oras sa paglalaro ng mga video game at panonood ng telebisyon. Dahil dito, late na nagising si Sid at kinailangan niyang magmadali sa paaralan upang pag-aralan ang materyal sa pagsusulit, subalit wala na rin siyang oras. Habang nasa pagsusulit, sigurado siyang babagsak siya sa kanyang mga pagsusulit nitong semestre at kailangang ulitin ang kurso sa susunod na taon. Gayunpaman, gumaan ang kanyang pakiramdam matapos malaman na ang kanyang matalik na kaibigan na si Rishi ay nahirapan sa pagsusulit, at maaari nilang ulitin ang kurso ng magkasama sa susunod na taon. Inimbitahan ni Sid si Rishi at si Lakshmi, na kanya ring matalik na kaibigan para pumunta sa isang nightclub upang magsaya pagkatapos ng pagsusulit. Bago sila pumunta sa club, kumain muna sila ng hapunan sa isang magarbong restaurant, at pagkatapos ay nag-shopping sila ng napakamahal na mga damit. Gumagastos ng pera si Sid gamit ang credit card na ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Dahil natutuwa siyang gumastos ng pera, binili pa niya ang lahat ng pagkain ng kanyang matalik na kaibigan at binayaran ang lahat ng kanilang mga pinamili ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos, si Sid kasama ang kanyang mga kaibigan ay pumunta sa club na karaniwan nilang pinupuntahan para magpalipas sa buong gabi. Kinabukasan sa bahay, nilapitan si Sid ng kanyang ina na si Sarita Mehta at inaanyayahan siyang samahan siya dahil madalang na sumama si Sid sa kanyang ina pagtuntong niya sa kolehiyo. Tinanggihan ni Sid ang imbitasyon ng kanyang ina dahil mas gusto niyang gugulin ang kanyang oras sa paglalaro ng video game sa kanyang silid, at ang pagtambay kasama ang kanyang mga kaibigan. Napansin siya ng kanyang ama na tumitingin sa mga larawan ng pinakabagong sasakyan sa hapagkainan kaya naman ay nag-alok sa kanya. Nangako ang ama ni Sid na bibilhan siya ng kotse kung papayag itong magtrabaho sa kanyang kumpanya sa loob ng 3 buwan. Noong una ay tinanggihan ni Sid ang alok dahil masyadong mahaba sa kanya ang pagtatrabaho ng 3 buwan. Ngunit pagkatapos na bawasan ng kanyang ama ang alok sa 1 buwang trabaho, sa wakas ay tinanggap niya. Sa gabi, dumalo si Sid sa isang farewell party na pinangasiwaan ng isa sa kanyang mga kaibigan sa kolehiyo na si Debbie. Si Sid na naiinip sa party ay nagpa siya na kumuha ng ilang mga larawan gamit ang kanyang bagong kamera. Hindi niya sinasadyang nakuhanan ng litrato ang isang dalaga na nagngangalang Aisha. Ang kaibigan ni Debbie na si Aisha ay lumipat kamakailan mula sa Kolkata, upang magtrabaho bilang isang manunulat sa isang kilalang kumpanya ng magazine sa Mumbai. Nagulat si Sid dahil ang magazine na ina-applyan ni Aisha ay ang kanyang subscription magazine. Pagkatapos ng lahat, naiintriga siya sa iba't ibang mga kagiliw-giliw na larawan ng magazine. Dinala ni Sid si Aisha sa isang beach pagkatapos ng kanilang pag-uusap sa party ni Debbie, para tamasahin ang tanawin ng lungsod mula sa tabing dagat. Sa pagkakataong iyon, tinanong niya si Aisha kung natatakot ba itong mamuhay ng mag-isa sa isang malaking lungsod tulad ng Mumbai. Ipinaliwanag ni Aisha na siya ay natakot, ngunit ang pagiging isang manunulat sa pinakamalaking kumpanya ng media sa mundo ay ang kanyang pangarap mula noong siya ay bata pa, at gusto niyang ipagpatuloy ang pangarap na iyon. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay hinatid ni Sid si Aisha sa kanyang hotel at binigyan ito ng kanyang contact number para makapag-usap sila sa mga susunod na araw. Kinabukasan, bumisita si Sid sa kumpanya ng kanyang ama, ang pinakamalaking furniture company sa Mumbai. Nagpa siya naman si Sid na magbihis ng casual para sa meeting dahil pakiramdam niya ay hindi bagay sa kanya ang formal attire. Pagdating ni Sid sa opisina, pinaghinalaan siya ng mga empleyado dahil hindi umaayon sa dress code ng opisina ang kanyang kasuotan. Nang matuklasan nilang anak siya ng may-ari, malugod siyang binati ng sekretarya ng kumpanya at inanyayahan siyang maghintay sa opisina ng kanyang ama. Pagdating ng ama ni Sid, pinaalalahanan niya itong maging magalang at sumunod sa mga alituntunin ng kumpanya, dahil katulad din siya ng ibang mga empleyado sa opisina. Si Sid ay inatasan ng kanyang ama na magtrabaho tulad ng ibang mga empleyado sa unang araw, at maingat na pag-aralan ang lahat ng mga file ng kumpanya. Gayunpaman, dahil hindi interesado si Sid sa negosyo ng kanyang ama sa simula, mabilis siyang nainip at gusto niyang umuwi at huminto sa kanyang trabaho. Nakatanggap si Sid ng email mula kay Aisha habang nasa trabaho.
Ibinalita sa kanya na nagkaroon ito ng unang panayam sa Mumbai Magazine Company. Tumugon si Sid sa email sa pamamagitan ng pagsasabi tungkol sa kanyang unang araw ng trabaho sa kumpanya ng kanyang ama. Sinabi niya na ang lahat ng nasa opisina ay mukhang seryoso, at nagmamadali habang sila ay nakatuon sa kanilang trabaho. Nang siya ay sumasayaw sa mesa ng opisina, hindi man lang siya pinansin. Balak ni Aisha na lumipat balang araw dahil napakaraming daga at ipisain na kasalukuyang tinitirhan niya. Tinulungan siya ni Sid sa pamamagitan ng pagbibigay ng kontak ng mga paupahang bahay sa Mumbai na may makatwirang presyo. Sa ilang araw ng pagtatrabaho ni Sid sa kumpanya ng kanyang ama, napilitan siyang pag-aralan ang daan-daang file ng kumpanya, hanggang sa nagpa siya itong umalis sa opisina. Lumalabas na isinuko na niya ang kanyang pagnanais para sa isang mamahaling kotse. Ito ay dahil hindi na niya kakayanin ang trabaho sa opisina. Sa parehong araw, sinamahan ni Sid si Aisha sa isang paupahang bahay na pag-aari ng isang malanding babae na nagngangalang Sonia. Nadismaya si Sid matapos makita ang kwartong pinapaupahan ni Sonia, dahil marumi ito at matagal nang napabayaan. Gayunpaman, nakaramdam ng kagaanan ng loob si Aisha sa paupahang bahay at nagpas siyang kunin ito dahil plano niyang linisin at muling palamutihan ang silid. Higit pa rito, interesado si Aisha sa tanawin ng lungsod mula sa rooftop ng bahay upang makalanghap siya ng sariwang hangin kahit kailan niya gusto. Pagkatapos ay tinulungan ni Sid si Aisha sa pagbili ng mga kinakailangang kagamitan para sa muling pagdedekorasyon ng silid, at humingi ng tulong sa kanyang mga kaibigan upang muling pinturahan. Makalipas ang ilang araw, sa araw ng anibersaryo ng kasal ng kanyang magulang, ipinakilala siya ng kanyang ina kay Tanya, ang anak ng isa sa kaibigan ng kanyang ama. Hindi nagtagal, nakatanggap si Sid ng tawag mula kay Aisha, inimbitahan siya sa kanyang tahanan. Si Sid na nainis ay nagpa siya na umalis na lang sa party para pumunta sa tinutuluyan ni Aisha. Inimbitahan ni Aisha si Sid sa kanyang birthday party dahil kailanman ay hindi siya nagdiwang ng kanyang birthday ng mag-isa. Ini-enjoy nila ang night view ng lungsod sa rooftop, pagkatapos hihipan ng kandila at kumain ng strawberry jam cake. Sa sumunod na araw, nagkaroon ng huling panayam si Aisha kay Kabir, ang CEO ng kumpanya ng magazine sa Mumbai. Sa wakas ay opisyal na tinanggap si Aisha na magtrabaho sa kumpanya, matapos matagumpay na sagutin ang mga tanong ni Kabir. Agad na ipinaalam ni Aisha kay Sid ang kanyang magandang balita, siya ay tinanggap na magtrabaho sa Mumbai Magazine Company. Gayunpaman, ang kaligayahan ni Sid ay panandalian, nang malaman niya na siya lamang ang mag-aaral na bumagsak sa kurso, habang ang kanyang matalik na kaibigan ay pumasa sa pagsusulit. Nabigo siya at nadismaya sa resulta ng pagsusulit. Inilabas niya ang kanyang galit sa kanyang matalik na kaibigan at sa kanyang ina. Agad siyang pinagalitan ng kanyang ama at pinilit siyang humingi ng tawad sa kanyang ina, matapos malaman na nasaktan ni Sid ang damdamin ng kanyang ina. Si Sid na bigo at naiirita ay nagalit din sa kanyang ama, hanggang sa nagpa siya itong umalis sa bahay. Si Sid na walang pera ay pumunta sa bahay ni Aisha at humingi ng pahintulot na manatili ng ilang araw. Si Aisha na nakaramdam ng utang na loob kay Sid para sa lahat ng kanyang nagawa ay nagpa siya na tulungan ito at hayaan siyang manatili ng ilang sandali. Mukhang excited si Aisha kinabukasan dahil first day of work niya, kaya naman maaga siyang nagising. Samantala, si Sid na walang pera at walang trabaho ay huling nagising at nagsimulang maghanap ng pagkain sa refrigerator. Sa kasamaang palad, hindi mahanap ni Sid ang instant na pagkain sa refrigerator ni Aisha. Mayroon lamang mga hilaw na gulay subalit hindi marunong si Sid sa pagluluto. Pagkatapos ng trabaho, nagulat si Aisha nang makitang magulo ang kanyang silid, ngunit sinikap niyang magpasensya at agad itong inayos. Matapos malaman na walang sapat na pera si Sid para makabili ng pagkain, pinagluto niya ito ng hapunan. Sa pangalawang araw ng trabaho, sinisikap ni Aisha na ipakita kay Kabir ang kanyang artikulo, ngunit ang CEO ay masyadong abala, kaya inilagay na lamang niya ang kanyang artikulo sa mesa ni Kabir. Pagkalipas ng ilang araw, dumating si Laxmi sa bahay ni Aisha upang ibalik kay Sid ang mga paborito niyang bagay, kabilang ang kanyang bagong kamera. Si Sid na mainipin ay agad namang ipinagpatuloy ang kanyang libangan na kunan ng larawan ng iba't ibang kaganapan, aktibidad, at tanawin sa paligid. Tinuruan pa siya ni Sonia kung paano magprito ng mga itlog, para maihain niya kay Aisha pag-uwi nito galing sa trabaho. Sa kabilang banda,
Si Aisha ay makikitang nabigo pagkatapos hilingin ni Kabir na alisin niya ang lahat ng hindi mahalagang mga file mula sa kanyang mesa. Natuklasan niya na ang kanyang artikulo ay kasama sa file. Dahil sa stress na nararamdaman niya sa trabaho, pinagalitan niya si Sid dahil hindi nito inayos ang kanilang higaan pag-uwi niya. Naiinis si Aisha kaya hinagis ang kanyang bag sa sahig at iniwan si Sid na mag-isa sa bahay. Ilang beses na sinubukang tawagan ni Sid si Aisha para humingi ng tawad, ngunit hindi ito sinasagot ng dalaga. Tahimik na nakaupo si Sid sa isang upuan, at iniisip ang lahat ng mga nasambit ni Aisha. Nang mapagtanto niya ang kanyang pagkakamali, agad niyang inayos ang silid. Nang bumalik si Aisha mula sa bahay ng kanyang kaibigan kinabukasan, tila nagulat siya sa maayos at malinis na kondisyon ng silid. Pagkatapos ay pinayuhan niya si Sid na umuwi sa bahay at magtrabaho sa kumpanya ng kanyang ama, ngunit tumanggi ang binata dahil gusto niyang magtrabaho sa isang larangan na interesado siya at hilig niya. Nang marinig ito ni Aisha, ipinakilala niya si Sid kay Amit, isang photographer-director sa kumpanyang pinagtatrabahuan niya. Matapos makita ang mga larawan ni Sid, humanga si Amit sa kanyang talento at nagpa siya na kunin siya bilang isang intern sa kanyang dibisyon. Makalipas ang ilang araw, sa kanyang unang araw ng trabaho, muli niyang nakita si Tanya. Isa siyang designer ng kumpanya. Samantala, ang ina ni Sid ay pumunta sa bahay ni Aisha upang pasalamatan ito sa pagtanggap kay Sid, at upang bigyan siya ng pera. Ngunit magalang na tinanggihan ni Aisha ang pera dahil itinuturing niyang isang mabuting kaibigan si Sid. Nang marinig ito, ibinigay ng ina ni Sid ang ilan sa mga paboritong mangga ni Sid upang ibahagi habang sinasabi kay Aisha na huwag sabihin kay Sid ang tungkol sa pagdating niya. Nagsimulang magbago si Sid bilang isang mas mabuting tao matapos makasama si Aisha, at palagi niyang sinisikap na tulungan ang dalaga sa mga gawaing bahay. Nagiging mas aktibo siya sa kanyang trabaho dahil natuklasan niya ang kanyang hilig at nag-e-enjoy dito. Pagkalipas ng ilang araw, nang sarado ang opisina ni Sid at Aisha, sinabi ni Sid kay Aisha na makikipagkita siya kay Tanya sa isang club ngayong gabi. Nang marinig ito ni Aisha, binati niya si Sid ng may inis at nagpapahiwatig na nagseselos siya sa closeness nila ni Tanya, ngunit hindi ito napapansin ni Sid. Kinabukasan, nakatanggap ng alok si Sid na kunan ng larawan ng pamilya na kapitbahay ni Aisha. Pagkatapos ay kinunan niya ng litrato ang isang batang lalaki kasama ang ina. Ito ang nagpaalala sa kanya ng kanyang mga alaala sa pagkabata, tungkol sa paggugol ng oras kasama ng kanyang ina. Dahil sa insidente ay natauhan si Sid sa tunay na pagmamahal ng kanyang ina, kaya naman ay pinuntahan niya ang kanyang ina para humingi ng paumanhin sa kanyang nagawang pananakit sa damdamin nito. Kinabukasan, nakipagpulong si Sid kay Amit upang humiling ng pahintulot na kumuha siya ng larawan para sa susunod na paglathala ng magazine, upang ipakita na ang kanyang gawa ay karapat-dapat na isama. Sa kabilang banda, ang artikulo ni Aisha ay inaprubahan ni Kabir na maisama sa susunod na paglalathala ng magazine, dahil ito ay napakamakabuluhan at nakakaantig. Pagkaraan ng ilang araw, nagsimulang mapansin ni Aisha ang mga pag-unlad at pagbabago ni Sid, at namangha din siya sa talento at pagsusumikap ni Sid. Sa gabi, sina Sid at Aisha ay pumunta sa isang tradisyonal Indian music performance party, at tila masaya sila sa kanilang pinagtatrabahuang kumpanya. Inaanyayahan ni Sid si Aisha na matulog sa tabi niya pagkatapos umuwi mula sa party. Tinanggap ito ni Aisha kung saan sa sandaling iyon ay nahulog na ang loob ng dalaga sa kanya. Sa isa pang pagkakataon, si Sid ay tuwang-tuwa matapos makatanggap ng isang promotion letter para maging isang assistant photographer at natanggap ang kanyang unang sweldo sa kumpanya. Pumunta si Sid sa opisina ng kanyang ama para humingi ng tawad dahil sa paglayas niya sa kanilang bahay at ang pagtanggi nito sa alok ng trabaho ng kanyang ama. Sinasabi niya na mayroon na siyang trabahong tinatamasa at natanggap na niya ang kanyang unang sweldo. Nang marinig ang mga salita ni Sid, nagliwanag ito sa pagiging proud sa anak at niyakap ito. Nagpa siya si Sid na bumalik sa bahay ng kanyang magulang kinabukasan para hindi na niya maabala pa si Aisha. Pagkatapos mag-impake ng mga gamit, nagpaalam na siya kay Aisha sa araw na iyon dahil naayos na ang problema niya sa pamilya. Sa kasamaang palad, tila malungkot si Aisha habang naghahanda si Sid na umalis. Nag-away sila bago umuwi si Sid sa kanyang bahay. Si Sid ay mukhang masaya nang bumalik siya sa kanyang bahay dahil sa wakas ay makakatulog na siya sa kanyang napaka-komportableng silid, samantalang si Aisha ay malungkot pagkatapos umalis ni Sid sa kanyang bahay.
Inabutan si Sid ng kanyang assistant ng Mumbai Magazine kung saan siya nag-subscribe, at agad niya itong binuklat. Nakita ni Sid ang isang artikulo na isinulat ni Aisha, at agad na napagtanto na ang artikulo ay tungkol sa karanasan sa buhay ni Aisha sa Mumbai at ang tungkol sa kanilang pagkikita. Inihayag ni Aisha sa dulo ng kwento na nahulog ang kanyang damdamin sa isang lalaki, at ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Sid. Ito ang nagpapaunawa sa kanya na ang saloobin ni Aisha ay ang kanyang katapatan at ang pagmamahal para sa kanya. Agad na pumunta si Sid sa dalampasigan dahil sigurado siyang naroon si Aisha at dahil ito ang kanilang paboritong lugar. Ang pelikula ay nagtatapos ng nilapitan ni Sid si Aisha, at ipinahayag ang kanyang tunay na pagmamahal, hanggang sa tuluyang niyakap ang isa't isa, ang hudyat ng pagsisimula ng kanilang pagmamahalan. Nawa ay nagustuhan niyo ang palabas. Mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa mga bago nating upload. Maraming salamat!